Gusto mo bang bumili ng stocks pero hindi mo alam kung paano at saan? Panoorin mo yung video na ito dahil tutulungan kitang sagutin lahat ng katanungan mo. Ito na. Panoorin at tapusin mo itong video na to para masagot natin ang tanong mo kung paano kumita sa stock market, dividend investing, long-term and short-term. Pero kung paano magsimula, yun muna yung ating goal. Okay, magsimula muna tayo. Siyempre, magsisimula ka muna bago ka kumita, diba? So ito muna yung mga dapat mong alamin para handang-handa ka na sa ating free training. Tapusin mo yung video na to, ha? Okay, so let's get started. Ito yung mga katanungan sa akin. Paano po ako bibili at magkano? Kailangan mong mag-open ng account or trader's account sa isang stockbroker. Yun muna yung sagot. Mag-open ka ng account sa isang stockbroker. Paano yun, di ba? So, paano ako bibili at magkano? How much daw ang initial investment? Depende po sa broker. Merong broker na 1,000 pesos makakapag-open ka ng account, which is called financial. May ibang broker naman na for example, kung gusto mo ng BDO securities, kung may BDO account ka, no need for initial investment. Napakadami pong stockbroker eh. Pero sa free training, ituturo ko yung link ng mga paano mo mahanap yung iba't ibang stockbrokers para ikaw mismo ang makakapili kung sino yung gusto mong stockbroker. At ituturo ko yan kung paano ka pipili ng stockbroker, ano yung mga criteria para makapili ka ng stockbroker. So yung mga binanggit ko are two stockbrokers lang yon na nakalista sa napakadaming stockbrokers sa Philippine Stock Exchange website. Legit ba ito? Legit po ang stock market. Make sure na ikaw yung mag-manage ng fund mo, ikaw po yung mag-manage, ikaw yung mag-open ng account, ikaw yung makipag-coordinate sa broker. So, legit yan, huwag kang mag-alala. Ang kailangang makuha mo is the legit stockbroker para at least hindi ka kabahan. So, yun nga ang ituturo natin sa free training. Paano maghanap ng legit stockbrokers? And then, ikaw na pumili, i-research mo yung reviews ng mga stockbrokers na mapipili mo, which ituturo ko yan, don't worry. Question number 4, kailangan bang dumaan sa stockbroker? Ano ang best broker? Yung stockbroker, ano ang best? Ituturo ko yung pagpili kung sino yung best na stockbroker kasi based yan sa need mo eh. Halimbawa, hindi ka techie, mayroong stockbroker na madali lang yung platform. For example, gusto mo mag-trading, may stockbroker na best for trading yung platform nila. So, ganun siya eh. Kaya kailangan ikaw yung pumili based sa goal mo. And kailangan ba tumaan sa stockbroker? Kailangan po. Kasi ang stockbroker, para siyang middleman. So, para siyang middleman na nakakonect sa atin sa PSE website or sa PSE pala. Sa PSE at saka ikaw, investor, siya yung nasa gitna. So, hindi tayo makakabili, middleman, hindi tayo makakabili ng stocks without the stockbroker. So, ang natin sa kanila is the commission. They will get a commission for every buy and sell. Kung hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, no charges. Kung gusto mo lang mag-fund, no charges yon. Magpa-fund ka lang, no charges. Ang charges lang is for every buy and sell. Kung i-withdraw mo ang investment mo, no charges. Again, ang charges lang is for every buy and sell. How much? Maliit lang po, i-detalye natin yan sa free training. Mga Filipino na hindi Philippine passport holder, not a dual citizenship, pwede ba mag-invest sa stock market? So, actually, in-email ko yung Call Financial, which is my stockbroker, and agad-agad sumagot sila. So, anong sagot nila is, sabi niya, foreigners can open an account with a valid passport from their country of citizenship. Mag-sign up ka daw sa Call Financial. Yun yung requirement, syempre nila. So, kailangan mo ng valid passport, tapos device with camera for selfie photo and video capture, blank sheet of paper for signature capture, Philippine bank account details, and Philippine PIN. So, yan yung mga requirements na sinabi nila. Okay, so i-prepare mo na yan para at least kung wala ka ng mga yan, pag-uwi mo ng Pilipinas, then prepare. So, huwag kang ma-disappoint kung wala ka niyan, nag-aral ka muna. So, habang wala ka pang requirements, just in case lang na wala, aralin mo na ngayon para pag uwi mo ng Pilipinas, ready ka na, magsisimula ka ng mag-invest. Okay? Pinoy ako, pwede din ba mag-join sa free webinar? Pwede po kasi online po ito. So, you can join sa free webinar, okay? Ang next question natin is, paano bumili ng stocks? Nga po, mag-open tayo ng account sa isang stockbroker, pero bago ka bumili ng stocks, aralin mo muna dahil may mga steps tayong ituturo. Kasi nga po,
mag-invest ka based sa goal mo. Gusto mo ba ng dividend investing? So, focus ka sa dividend investing na goal. Gusto mo ba ng long-term investing? Focus ka sa long-term investing na goal. Gusto mo ba ng short-term trading? Focus ka sa short-term trading na goal. So, kaya bago ka bumili ng stocks, aralin mo muna based on your goal. Kung busy ka, huwag kang mag-short-term trading. Pwedeng dividend or long-term. So, ituturo natin yan kung paano. Okay? Sa ating free training, may stock ako so sinabi nila yung stock. O ano man yun. Meron daw silang stock and then bumagsak ang presyo. Paano kaya kikita? So, ayun. Una muna is i-check mo yung fundamentals ng stocks na binili mo. After nun, tingnan mo kung ano yung area na pwede kang bumili, which lalagyan natin ng technical analysis yan. So, di ba sabi ng iba, gusto matuto sa trading. So, lagyan natin ng technical analysis para alam natin kung saan tayo bibili. Pero kung busy ka talaga na ayaw mo nang mag-technical analysis, pwede naman yun. Mag-focus ka na lang sa financial metrics ng stocks. Focus ka sa financial metrics ng stocks. Make sure good stock para hindi ka kabahan. So, ituturo din natin yan. This is just a summary or a gist of what we're going to talk about. Meron dito na gusto ring ibenta yung stock nakapangalan sa hindi sa kanila nakapangalan, sa mga parents pa nila. Stockbroker din po ang makakatulong sa inyo. So, kailangan yung maghanap ng stockbroker so, may nagtanong dito tungkol sa income. Pwede bang maging zero ang pinasok mong pera pag nalugi? In my experience, hindi pa po naging zero yung pinasok kong pera. Malulugi siya pero hindi pa naging zero. Mayroong mga stock na nagde-delist sa PSE or natatanggal sa PSE yung stock. Kung mangyari man yun, bihira lang mangyari yun. At kung mangyari yun, mag-email yung broker na made-delist yun. So, may certain price na ibibigay para ibenta mo siya. So, eto pa yung tanong, kung long term, ilang taon po yun bago kumita? Wala pong guarantee sa stock market. Walang guarantee. Meron po akong chinek doon na, ito naman ay chinek ko lang. And then, i-discuss na lang natin in detail. Pwede ka kumita, pwede kang malugi. Yung nakita ko doon in 3 years, yung chinek yung data, pero hindi ko stock yun, hindi ko siya stock. Chinek ko yung data niya, sabi ko, kung meron kaya akong 50,000, tapos in-invest ko dito, after 3 years, magkano kaya? So, lumabas 1,050,000. And then, meron din akong sabi ko, kung meron kaya akong 50,000, in-invest ko dito, magkano kaya siya after 10 years? Lugi ng 12,000. So, imagine, hindi po talaga pare-pareho, hindi guarantee yung kita mo. Pero kung sasabihin mo, hindi pala guarantee yan. So, ba't ako mag-invest? Ang goal mo kasi is overall, kumita ka sa stock market. Kung magte-trading ka, posible yung short-term trading, pwedeng malugi ka. Pero ang goal mo is overall, kumita ka. Kasi sa trading talagang pwede kang malugi doon. Pero overall, ang goal mo, kumita ka. So, kaya nga po, aralin mo muna. Aralin mo muna. Para mas maintindihan mo siya. Okay? So, kung negative yung portfolio mo ngayon, huwag kang mag-alala kasi baka naman yung stock yan, ang pwede mo lang gawin is mag-average down ka kung gold stock yan. So, i-check mo yun, unawain mo muna kasi hindi ka naman, lalo na kung long-term naman yung goal mo, baka ito yung best time to buy doon sa stock na nabili mo. So, aralin mo po muna. Okay, may nagtanong dito about REITs. So, gusto daw bumili ng REITs, paano daw, beginner daw siya, maliit lang daw yung kaya niya. Don't worry kasi meron nga akong mga subscribers nag-start sa halagang 2,000 sa ibang stock, hindi naman sa REITs pero sa ibang stock. So don't worry, tanggalin mo muna yung mga worries mo. Basta importante matuto ka. Tanggalin mo muna yung worries. Aralin mo muna siya. Okay, next. Dividend. Magkano naman ang minimum dapat ilagay para kumita ng dividend? Di po ba malaki? Sa dividend investing, depende kasi sa shares yan. The more shares you have, the more dividend meron ka. So, pero hindi lahat nagbibigay ng dividends. So, ang goal mo, makapili ka ng good stock na nagbibigay ng mataas na dividend. Long-term blue chip. So, may nagtanong dito, ano daw ba yung blue chip stocks na sinasabi ko? Ituturo ko din po yan, step by step. As in, okay, punta ka sa link na to, i-click mo to, ito yung blue chips. Yung blue chips, ito yung 30 stocks na kasama sa Philippine Stock Exchange Index that represents the stock market. So, mas maganda makapili ka sa stock na coming from the blue chip. Ang reminder ko nga lang palagi is, yung 30 na yon, hindi sila forever sila, napapalitan sila. So, may natatanggal, may
papasok na bagong blue chip, may matatanggal, may papasok, mas maganda, aralin na lang muna. And then short term, sa trading, ang gagawin natin is, kailangan nating mag-aral ng technical analysis. Sa mga tanong nyo na when to buy, when to sell, technical analysis yung sasagot doon. So, hahanap tayo ng area kung saan tayo pwedeng bumili sa stock, sa area, sa chart, kung kailan tayo pwedeng bumili at magbenta. So, okay. So, kung ang tanong mo ano yung good stocks, fundamental analysis po ang makakasagot doon. Kung ang tanong mo ay kailan bibili at magbebenta, trading plan. Sa chart po tayo titingin. Magpa-plot tayo doon. Tuturo kong napakasimple lang. Pinoy ako, pero nasa Canada siya. Pwede daw bang mag-join? Pwede po, kasi online nga po ito. So, yung link ng free training, ilalagay ko sa description na lang ng video na to. So, pakicheck yung description. Hello ma'am, good afternoon. Paano mag-start? OFW ako. What time ang training? 7 p.m. po ng Philippine time yung training. Pwede daw bang sa gabi? Kasi may direct selling siya sa umaga. Sa stock market, pwede po tayong mag-buy and sell kahit hindi trading hours. Kasi may portion doon na pwede kang makabili kahit weekend. I mean, mag-place pala ng order. Pwede kang mag-place ng buy or sell order kahit weekend, kahit holiday, anytime. Mag-place ka ng buy and sell order mo. Hindi lang siya ma-execute kapag walang trading hours. Ang mahalaga, na i-place mo yung buy and sell order mo. Kaya pwede kang mag-stock market kahit nasaan ka, basta may online ka. Okay? So for now, salamat. Please don't forget to like and subscribe. Also, click the notification bell. And para gumanda yung algorithm ng channel ko at madami ba tayong Filipinos na matulungan sa stock market. Salamat. Don't forget to check the description of this video. Salamat. This is Cynthia Fuller and I'll see you in my next video.